Nagulantang ang pamilya Silvederio nang biglang nagbukas ang kanilang main door. Sino kayo? Hindi nagsalita ang mga lalaking pumasok sa kanilang bahay. May mga itim na maskara ang kanilang mga muka na hindi talaga mamumukaan kung sino man sila. May mga dalang baril ang mga lalaking yan. Takot na takot si Mila at ang kanyang husband na si Mang Onyok. Inakap ni Onyok ang asawa at tahimik na nagdarasal na sana hindi na lumabas pa ang bata sa kanilang kwarto ng mga oras na yan. Sino kayo? Huwag niyo po kaming sasaktan ng asawa ko. Nasaan si Harvey? Tanong ng isang lalaki. Sinong Harvey bang hinahanap ninyo? Sagot naman ni Onyok. Alam kong dito siya nagtatago. Ilabas mo ang batang yan. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Maawa naman po kayo sa aming dalawa, sir. Wala naman ho kaming alam sa hinahanap yung tao. Namumuhay po kami na matiwasay dito, sir. Maawa po kayo sa amin, oh. Pare, halugugin mo ang buong bahay. Hanapin mo kung nasaan si Harvey. Sige pare, diyan ka lang muna para hindi na makahingi pa ng tulong yung mag-asawang yan. Bigla na lamang sumigaw si Onyok ng, "Mga anak, tumakas na kayo!" Nang marinig yun ng lalaking isa ay agad niyang pinaputokan ng kanyang baril si Onyok. Tinamaan si Onyok sa ulo at agad itong namatay sa kanyang kinatatayuan. Naglulumpasay sa iyak si Mila nang makita ang kanyang dalawang matang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa. Mga walang hiya kayo! Mga halawang kaluluwa ninyo! Walang hiya kayo! Mananagot kayo sa Panginoon! Mananagot kayo! Iritable ang lalaking may baril. Wala nang kung ano-ano pa ay pinagbabaril niya na rin si Mila dahil sa sobrang ingay nito. Huling 2 gunshots pa ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan at doon nga mismo ay namatay ang mag-asawang Silvederio. Tanging ang anak na lamang nila na si Janina ang naiwang buhay ng mga oras na yon at ang kanilang ampong si Totoy. Shhh! Tinakpan ni Totoy ang bunganga ng batang babae na kasama niya sa ilalim ng kama habang sila'y nagtatago sa isang killer na pumasok sa kanilang bahay. Nang makarinig ang dalawa ng putok ng baril ay inihagis na ni Totoy si Janina sa bintana para makatakbo ito at makaalis mula sa pamamahay na iyon. Janina, umalis ka na, ha? Tumakbo ka ng matulin. Huwag na huwag kang lilingon, okay? Diretso lang ang takbo, Janina. Huwag na huwag kang lilingon, naiintindihan mo. Humanap ka ng pulis. Humingi ka ng tulong. Sige na, Janina. Umalis ka na. Takbo, bilis. Marahang tinulungan ni Totoy si Janina na tumakas sa kanilang pinagtataguan. Pinadaan niya si Janina sa bintana ng kwarto kung saan sila nagtatago. Takot man ay tahimik na sinunod ni Janina si Totoy at tumakas ito ng mabilis mula sa kanilang bahay. Kabisado ni Janina ang gubat dahil na rin sa lagi naman siyang sumasama sa kanyang tatay Onyok tuwing ito'y nangangahoy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Mila ay nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya sa bayan ng Maribeles. Sikat ang pamilyang iyon. Maraming kumpanyang pag-aari ang pamilyang kanyang pinagtatrabahuhan. Mr. and Mrs. Angeles ang apelido ng pamilyang mayaman na kanyang pinagtatrabahuhan. Matagal na si Mila sa kanila. Mahigit 10 taon na rin. Hindi pa man nakakasalang amo niyang babae na si Martha ay nagsilbi na si Mila sa kanila kaya hindi na rin ibang tao pa si Mila sa kanila. Naging magkaibigan silang dalawa ni Martha dahil hindi naman gaanong malayo ang age gap na lang dalawa. Hindi lamang sila casual na magkaibigan kundi talagang naging matalik na magkaibigan ng isa't isa. Naging confident pa nilang isa't isa at karamay din sa halos lahat ng tuwa, success at downfalls ni Martha. Nang si Martha na nag-take over ng kanilang negosyo, ay nalaman niyang mga kasosyo ng kanyang tatay sa kanilang negosyo noon ay merong mga hindi magandang gawain. Mga illegal activities ang mga ito kaya pala ang bilis lumago ng negosyo. Ayaw din ni Martha ng ganon dahil maprinsipyo siya at ayaw niyang pakainin ng kanyang mga anak ng perang galing sa maling gawain. She wants a clean business. Alam ni Martha na meron siyang masasagasa ang mga tao sa kanyang prinsipyo at desisyon pero hindi talaga kaya ni Martha na ipagpatuloy ang maling gawain. Kaya kahit alam niyang delikado ito ay pinursige pa rin ni Martha ang daang matuwid.
Dahil sa desisyon nito ni Martha ay nagalit ang mga kasosyo ng kanyang tatay. Ngunit hindi natinag si Martha. Buo ang kanyang desisyon na gawing tama ang kanilang negosyo at tigilan ng pag-i-incorporate ng droga sa kanilang negosyo para lamang ito'y lumago. At dahil sa desisyong ito ay iniligay ni Martha ang kanyang sarili sa peligro. Alam niya na mangyayari ito sa kanya kaya minabuti niya munang itago ang kanyang anak. Hindi kilala ng kanyang mga kasosyo si Mila kaya minabuti niyang ipaampon na lang muna ang kanyang anak na si Harvey sa kanila. Alam niyang magiging safe si Harvey sa kanila kaya minabuti niyang ihatid muna doon ang kanyang anak kahit sa kalagitnaan na ng gabi. Nakatingin sa labas ng bintana si Harvey. Mama, saan po tayo pupunta? Gabi na po ah. Tiningnan naman ni Martha si Harvey sa rearview mirror at pilit na ngumiti. Malapit na tayo anak, huwag ka mag-alala. Nakakunat naman ang noon ni Harvey. Pero mama, gusto ko na pong matulog. Bakit po kasi tayo aalis ng ganitong oras? Malumanay ang boses na sumagot naman si Martha at subukang hindi ipakita sa anak ang kaba. Kailangan nating umalis. Mas ligtas tayo sa lugar na pupuntahan natin, anak. Nagugulahan namang sumagot si Harvey. Mas ligtas? Bakit naman po, mama? May masama po bang mangyayari? Huminga naman ng malalim si Martha bago sumagot sa anak. Harvey, may mga tao kasi na gustong saktan tayo. Kaya kailangan nating lumayo para hindi nila tayo mahanap. Nagsimula ng matakot si Harvey. Mama, sino sila? Bakit nila tayo gustong saktan? Pilit na pinapakalma si Harvey ni Martha. Pero hindi mo kailangang isipin yun, anak. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pupunta tayo sa bahay ng isang matalik kong kaibigan sa baryo. Doon ka muna mananatili, ha? Naluluhan namang sumagot si Harvey. Pero mama, hindi po ba kayo sasama? Napaluhan na rin si Martha. Anak, kailangan ko munang ayusin ang lahat para sa'yo, ha? Pero babalikan kita kaagad, pangako. Doon ka na muna. Ligtas ka roon at magkakaroon ka ng simpleng buhay. Magiging masaya ka roon, sigurado ako. Hawak na ni Martha ang kamay ng anak na si Harvey. Mama, ayoko pong maiwalay sa inyo. Hinalikan naman ni Martha ang kamay ni Harvey. Alam ko, anak. Mahirap ito para sa ating dalawa pero ito ang kailangan nating gawin sa ngayon. Para sa kaligtasan mo. Humikbi naman si Harvey. Mama, natatakot po ako. Hinaplos pa ni Martha ang buhok ni Harvey. Huwag kang matakot, Harvey, anak. You trust mama naman, diba, anak? Of course, mama. I trust you so much. Mahal na mahal kita. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka, anak. Sundin mo lang sinasabi ko sa'yo, okay? Huwag na huwag mong kakalimutan ng mga billing ko sa'yo. Panahon lang to or season lang to ng buhay natin. Matatapos na to, anak. At pag natapos na to, wala na makakapaghiwalay pa sa atin, okay? Opo, mama. Ma, mag-iingat ka kung saan ka mong pupunta, ha? Mahal na mahal kita, mama. Mahal na mahal din kita, anak ko. Nagpatuloy pa sila sa pagmamaneho habang umiiyak si Harvey at tahimik namang lumuluha si Martha. Sa kabila ng kanilang takot, alam nilang kailangan nilang gawin ito para sa kaligtasan ni Harvey. Habang patuloy ang kanilang pagmamaneho sa madilim na kalsada, ang liwanag ng mga ilaw sa labas ay naglalaro sa kanilang mga mukha. Nagbibigay iyon kay Harvey ng malungkot na palaisipan. Sa mura niyang edad ay hindi niya ma-imagine ang buhay na wala ang kanyang mommy Martha. Ayaw niya man ay kinakailangan niyang tiisin ang kanilang sitwasyon nang sa ganun ay patuloy siyang mabuhay. Dahil tanging siya lamang ang tagapagmana ng mga negosyo at ari-arian ng kanilang pamilya. Hindi man lubos maintindihan ni Harvey ang lahat, ay patuloy siyang nananalig sa kanyang mommy Martha dahil alam niyang walang ibang hinahangad ang kanyang mommy kundi ang mapabuti lamang siya. Tahimik na ang paligid na makarating sina Martha at Harvey kina Mila. Kapag nasa bukid ka ay maagang natutulog ang mga tao. Wala namang kasing pasyalan roon at sanay na sa payak na uri ng pamumuhay ang mga tao doon. Rinig ng mga huni ng kuliglig sa labas nang makapasok sina Martha sa bahay nila Mila.
Si Martha ay mukhang balisa at nagmamadali habang kausap naman si Mila na nasa kusina at naghahanda ng tsaa. Si Harvey ay natutulog na sa isang kwarto dahil antok na ito nang magbiyahe sila ng kanyang mama Martha. Mila, pasensya na at ako ay talagang nakapasok sa paggusot na to ha. Hindi ko naman alam na ganito na palang estado ng negosyo ni Daddy eh. Ganun na lang ang panlulumo ko nang malaman ko lahat ng kinikita ng kumpanya namin ay galing pala sa pandurugas at pandalamang sa ibang mga negosyante. Kaya hindi na maaaring magpatuloy pa ang negosyo namin, Mila. Hindi kaya ng konsensya ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kaya kailangan ko siyang itago dito. Kalma ka, Martha. Umupo ka muna. Ano bang nangyari? Bakit nandito kayo ni Harvey sa ganitong oras? Umupo naman si Martha ngunit hindi mapakali. Mila, delikado kami. Hindi ko na maiisa-isa pa mga nangyari sa'yo, Mila. Wala na akong panahon para gawin yun. Kasi alam ko kahit saan ako magpunta ngayon ay may mga matang nakamasid sa akin. Ang mga kasosyo ko sa negosyo. Gusto nila kaming patayin ni Harvey. Gusto ko na gawing malinis ang negosyo pero hindi nila matanggap. Ayaw nila sa mga plano ko, Mila. Pero kahit kaano pa makahirap to, gusto kong itama ang mali ng mga magulang ko, Mila. Diyos ko, Martha. Kaya pala nagmamadali ka kanina. Anong plano mo ngayon? Dito muna si Harvey, ha? Ayoko nang bumalik sa bahay. Kailangan naming umalis doon. Pero hindi ko rin siya pwedeng isama kung saan man ako pupunta. Napakadelikado, Mila. Dito sa inyo, safe siya. Walang nakakaalam kung sino sa mga kasosyo namin. At saka masyado nang malayo itong bahay niya sa syudad para masundan pa nila kami rito. Hinawakan naman ang kamay ni Martha ni Mila. O sige, dito na muna siya hanggat kailangan. Hindi ko kayo pababayaan. Pero anong gagawin mo sa mga kasosyo mo? Hindi naman ganito na lang forever. Huminga naman ng malalim si Martha. Kailangan ko ng itamang pagkakamali nila, Mila. Hindi tatagal ang kahit na anong negosyo, Mila, lalong-lalo na kung puro illegal ang nagpapaikot nito. Pupunta ako sa abogado at mga otoridad bukas para malaman ko anong pwede kong gawin. Pero gusto ko munang masigurong ligtas si Harvey bago ako kumilos. Oo naman, Martha. Kahit gaano pang katagal. Pero sigurado ka na ba sa gagawin mo? Nagpigil naman ng luha si Martha. Matagal ko nang iniisip yan. Pero natatakot ako para kay Harvey. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kaya ito muna ang kailangan kong gawin. Kailangan ko munang masigurong ligtas si Harvey. Pagkatapos, saka ako gagawa ng hakbang. Niyakap ni Martha si Mila. Hindi kita pababayaan, okay? Sige, dito muna siya hanggat kailangan mo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo, tutulungan kita. Pamilya tayo, Martha. Huminga naman ng malalim at tumango si Martha. Salamat, Mila, ha. Napakalaking tulong nito. Kailangan ko na umalis bukas ng umaga para ayusin lahat. Mag-iingat kayo. Kayo nila, Harvey. Mahal na mahal ko siya. Huwag kang mag-alala, Martha. Gagawin ko ang lahat para masigurong ligtas siya. Basta tatandaan mo, nandito lang kami ni Onyok para sa inyong dalawa ng anak mo, okay? Hindi naman siya pababayaan dito. Mila assured Martha na itatago nila ng maayos si Harvey. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa habang nagpaplano kung paanong ililigtas si Harvey. Damang bigat ng sitwasyon ngunit naroon ang tibay ng pagkakaibigan at suporta. Si Harvey na nagpatuloy na natutulog ng payapa sa kwarto. Ligtas sa piling ni Mila. Hindi na nagtagal pa si Martha at kinailangan na nitong umalis. Saglit niyang tinignan ng anak na mahimbing nang natutulog. Umupo ito sa gilid ng kanyang higaan at marahang hinalikan ng noon nito at pabulong nagsinabi na, "Anak, aalis muna si Mama, ha? Mahal na mahal kita, anak. Pasensya ka na, tadamay ka pa sa gulong ito. Hindi mo to deserve pero wala na tayong magagawa pa, anak, kasi andito na to eh. Hindi kita pwedeng palakihin sa maling gawain dahil pwede mo rin gawin yon kung hindi ko itatama ito ngayon. I love you, anak. Hindi magtatagal ang ganitong estado ng buhay natin, anak.
Kaya kapit lang tayo, ha? Sandali namang nagising si Harvey at niyakap na rin ng mahigpit ang kanyang mommy Martha. I love you, ma. Balikan mo ako dito, ma, ha? Opo, anak. Sige, anak. Matulog ka na ulit. Bumalik na sa pagkakatulog si Harvey habang hindi pa umaalis ang kanyang mama Martha sa kanyang tabi. Sobrang sakit ang nararamdaman ng inang si Martha ng panahong yon. Sino nga ba naman kasing nanay ang gustong mawalay sa kanyang anak? Ganun pa man, kailangang tiisin ni Martha ang sakit para lang masiguro ang kaligtasan ng kanyang anak. Mangiyak-ngiyak na umalis na si Martha at nagpaalam sa kanyang matalik na kaibigan na si Mila. Nagyakapan ng dalawa nang hinatid ni Mila si Martha sa labas ang kanilang bakod. Noong sumunod na araw ay maagang nagising si Janina. Tuwing umaga ay may routine ang sinusunod si Janina. Paraan din niya ito para makatulong siya sa kanyang nanay Mila at tatay Onyok. Habang nagwawali sa labas ang batang si Janina ay napansin niya ang isang lalaking umiiyak malapit sa bakod ng kanilang bahay. Nilapitan siya ni Janina at kinausap. Sino ka? Agad namang naalala ni Harvey ang bilin ng kanyang mama Martha na hindi niya pwedeng sabihin kung kanino man ang totoo niyang pangalan. Totoy? Totoy ang pangalan ko. Hi Totoy, bakit andito ka sa bahay namin? Naliligaw ka ba? Narinig naman ni Nanay Mila ang usapan ng dalawa kaya agad itong lumabas at ipinakilala silang dalawa sa isa't isa. Anak, Ninay, siya si Totoy. Dito muna siya sa atin ha kasi may pinuntahan lang ang mommy niya. Importante kasi yung pupuntahan ng mommy niya. Wala namang magbabantay sa kanya kaya dito muna siya sa atin. Okay lang ba yun sa'yo anak? Opo naman po Nay. May kalaro na po ako. Oh Totoy, wag ka nang umiyak ha. Laro tayo. Sige. Pinahiran pa ni Janina ang mga mata ni Totoy para tumahan ito at biglang hinalikan ang kanyang pisngi. Huwag ka nang umiyak. Ganyan kasing ginagawa sa akin ni nanay pag malungkot ako at umiiyak. Pinapahira niya ang luha ko tapos kinikis niya ako. Wala na agad ang yung lungkot ko. Nawala ba ang lungkot mo? Oo, wala na. Tara, laro tayo. Hinawakan ni Janina ang kamay ni Totoy at sabay na silang pumasok ng kanilang bahay. Agad namang pinagsabihan ni Mila ang dalawang bata na hindi sila maaaring magtagal sa labas ng bahay dahil mamaya ay may makakita kay Totoy at bigla na lamang siyang dukutin sa kanila. Totoy, huwag ka na munang lumabas dito sa bahay ha. Pag gusto niyo maglaro ni Janina, pwede naman kayo doon sa loob ng bahay, okay? Opo, Nanay Mila. Naging matalik na magkaibigan sila Janina at Totoy ng mga panahong yon. Sila ang laging magkalaro. Minsan nga'y nagbabahay-bahayan pa silang dalawa at nagpe-pretend silang mag-asawa. Over time ay nakapag-build ang dalawa ng magandang friendship. Tumagal din ang mahigit isang buwan si Totoy sa bahay ni Nana Janina. Makalipas ang isang buwan ay napapansin ni Nanay Mila at Tatay Onyok ang isang lalaking umaaligid-aligid sa kanilang bakuran. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Anong kapalaran kaya ang naghihintay kay Totoy o kay Harvey? Paano haharapin ng isang paslit ang ganitong hamon ng buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anak, I am so sorry na dinanas mo pa itong sakit na ito. I'm sorry anak. Pero ngayon sisiguraduhin ko na wala ng kahit na sino man ang makakapanikit sa iyo. Ma, si Nanay Mila at Tatay Onyok, patay na. Alam ko anak, alam ko. Sorry, at wala nang nagawa pa si Mama ha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Makalipas ang isang buwan ay napapansin na ni Nanay Mila at Tatay Onyok ang isang lalaki na umaalig-iligid sa kanilang bakuran. Nay, napapansin mo ba yung babaeng parang baguhan na makailang beses kung dumaan dito sa bahay natin ngayong linggo? Tanong ni Onyok sa asawa. Wala naman tay.
Hindi ko naman pinapansin pa yung mga dumadaan dito sa atin. Wala na rin kasi akong panahon para pansinin pa yung mga umaaligid-aligid dito sa atin. Naiingat lang ha. Lalong-lalo na kung wala ako. Opo, Tay. Lagi naman nakasarado itong pinto natin tsaka yung gate natin nakasara naman. May inilagay din ako mga bote na may pako sa loob ng sa ganun ay kung mabuksan man iyon, maririnig ko agad ito mula sa loob. Siguro manghihingi pa ako ng aso, Nay, para maraming nakabantay din dito sa atin. Naku, Tay, okay na yung 2 aso natin sa labas. At saka may matatag na sandata naman tayo, Tay. Ang Panginoon. Alam kong pinoprotektahan niya tayo ng maigi, Tay. Yun na nga din eh. Turuan mo ang mga batang magdasal palagi, ha? At ipaalala mo sa kanila na huwag makikipag-usap sa kahit na sino dito sa atin. Ha? Opo, Tay. Alam naman nilang 2 yun eh. Hindi na nga rin halos sila lumalabas ng bahay. Dito lang naman sila sa kwarto at sa sala naglalaro. Naging kumpiyansa lamang ang mag-asawa sa kanilang bahay na mukha naman silang safe sa kada araw na lumilipas. Wala namang hindi kaaya-ayang mga taong umaalikid. Pero isang karaniwang gabi sa kanilang tahanan ay masayang tinapos ng pamilya ang kanilang mga gawain. Pagkatapos noon ay umulan ng malakas. Tila ba may bagyo noong araw na iyon. Walang humpay ang kulog at kidlat ng gabing yun. Bigla na lamang nagulantang ang lahat nang may pumasok na 2 lalaki sa kanilang bahay at kinikil ang kanilang mga buhay. Kitang-kita ni Janina ang pagkabaril ng armadong lalaki sa kanyang tatay Onyok. Sabay ng pagputok ng baril ay ang napakalakas na dagundong ng langit na siyang nagbigay ng liwanag sa mukha ng tatay ni Janina. Nawala ng diwa. Hindi na nga halos makilala ang mag-asawang sina Onyok at Mila Silvederio nang pagbabarilin nito ng 2 armadong lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Nakataka si Janina ng gabing yon dahil tinuruan siya ni Totoy kung paanong tumakas. Kahit patakot na ito sa lakas ng ulan at malakas na kidlat, ay sinuong niya pa rin ang matarik na daan para lamang makatakas sa mga armadong lalaki na gustong pumatay sa kanya. Si Totoy naman ay tuluyan ang kinuha ng mga armadong lalaki. Sinorender niya ang kanyang sarili sa mga armadong lalaki nang sa ganon ay hindi na nila habulin pa si Janina. Dinukot siya ng mga ito at puwersa ng manlimos katulad ng mga batang ginagawang slave ng mga sindikato. Marami silang mga bata doon sa compound na pinagdalhan sa kanya. Lahat sila ay may kotang dapat madilihensya sa kanilang mga amo. Puno ng sugat ang likod ni Totoy dahil madalas siyang hindi abot ang kanyang kota. Tumagal si Totoy ng kulang-kulang 2 buwan sa kamay ng mga sindikatong dumukot sa kanya at ilang beses niyang sinubukang tumakas ngunit hindi niya nagawa pa iyon dahil kahit saan siya pumunta sa lugar na iyon ay meron lang nakabantay sa kanya. Pero hindi kalaunan ay na-rescue si Totoy dahil na rin sa kanyang ina. Nagkaroon ng pursuit operation ng mga pulis para may rescue. Hindi lamang si Totoy kundi pati na rin ng mga batang nadukot na nila at ginagawa nilang mga slaves sa kanilang mga walang kwentang plano. Tuwang-tuwa naman si Totoy ng mga panahong yon dahil hindi sumuko ang kanyang mommy Martha. Nang ma-rescue sila ay nakita niyang agad ang kanyang mommy Martha. Sumabay kasi ito sa mga pulis ng i-raid ang kanilang longga. Tumatakbo papalapit sa kanyang mommy si Harvey at umiiyak. Mommy? Mommy? Niyakap naman ng mahigpit ni Martha ang kanyang uniko iho. Anak! Aray ko, Mommy! Sumakit ang likod ni Harvey nang mahawakan ng kanyang mommy Martha ang kanyang likod na punong-puno ng sugat dahil sa pananakit ng mga armadong lalaki na dumukot sa kanya. Ha? Bakit? Bakit masakit ang likod mo? Patingin nga ako ng likod mo. Binuksan ni Harvey ang kanyang likod at umiiyak na lamang si Martha nang makita ang bakas ng belt at stick na pinalo sa likod ni Harvey. Anak, I'm sorry na dinadanas mo pa tong sakit na to. I'm sorry, anak. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na wala nang kahit na sino man ang makakapanikit pa sa'yo. Ma, sina Nanay Mila at Tatay Onyok, patay na.
Alam ko, anak. Alam ko. Sorry at wala nang nagawa pa si Mama. Makasalanan ko kung bakit namatay ang nanay at tatay ni Janina. Anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo yun kasalanan, anak, okay? Huwag mong isipin yan. Dahil ako mismo ang haharap kay Janina at hihingi ng kapatawaran sa kanya. Hindi na natin maaari pang maibalik ang buhay nila, anak. Sunod-sunod na rin ipinakulong ni Martha ang mga kasosyo niya sa kanilang negosyo. Pinadakip niya ang mga ito at hinanapan ng matibay na ebidensya nang sa ganon ay mabulok silang lahat sa kulungan. At tagumpay nga si Martha. Ginawa niya ang lahat para maibigay din sa kanyang kaibigan ang hustisyang kinakailangan nila. Sising-sisi si Martha sa nangyari sa kanyang kaibigan. Pero wala na rin itong magagawa pa dahil bago pa man niya ma-accomplish ang lahat ay wala na silang dalawang mag-asawa. Ang pagluluksa ni Janina. 5 taon lamang si Janina nung nangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa kanyang mga magulang. Wala na ring pamilya ang kanyang mga magulang kaya ay kinuha na lamang si Janina ng DSWD at ipinasok ito sa isang bahay ampunan na minamanage ng mga madre. Pero makailang beses din itong tumakas ang ampunan at sa huli ay pinili na lamang manirahan sa sidewalk. Napakasakit ng dinanas ng batang si Janina. Pero kailangan niyang lumaban sa buhay. Hindi naging madali ang development years ni Janina. Punong-puno siya ng galit kay Totoy at sa nanay ng kanyang kababata. Ang dami niya ring kinakatakutan. Ilang beses niyang kailangang i-endure ang mga gabing maulan dahil sa bawat patak ng ulan ay binabalik siya sa kanyang karumal-dumal na karanasan. Ilang beses siyang binisita at hinanap ni Martha sa orphanage pero sa bawat pagbisita nito ay puro lamang sigaw, puot at galit ang naririnig niya mula kay Janina. Habang nagdadalaga ay dala-dala pa rin na Janina ang sakit ng kanyang karanasan. Napunta na kung saan-saan si Janina para lang makasurvive sa bawat araw na dumadaan sa kanyang buhay. May nagbebenta siya ng bulaklak, sampagita, saging at kung ano-ano pa. Madalas na binibisita ni Janina ang simbahan at marahan itong nagdarasal hanggang sa makilala niyang isang madre sa loob ng simbahang lagi niyang pinupuntahan. Naging magkaibigan sila nito at madalas siya itong hinahanap doon sa simbahan lalong-lalo na kung mabigat ang kanyang nararamdaman. Si Janina ay nakaupo sa isang bangko, tahimik na nagdarasal. Pumasok si Sister Juliet at dahan-dahang lumapit kay Janina. Janina, anak, mukhang mabigat ang dinadala mo. Gusto mo bang mag-usap tayo? Tumingin kay Sister Juliet si Janina na may luha sa mga mata. Sister Juliet, hindi ko po alam kung kaya ko po magpatawad. Sobrang sakit po ng ginawa nila sa akin at sa mga magulang ko. Hindi naman sana ganito ang buhay ko ngayon, sister, kung hindi niya dinalang anak niya dun sa bahay namin eh. Pati na rin yung Totoy, sister. Silang dahilan kung bakit ako lumaki sa kalsada at kung saan-saang ampunan. Umupo na sa tabi ni Janina si Sister Juliet. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, Janina. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero ito'y mahalaga para sa ating kapayapaan at kaligayahan. Huminga naman ng malalim si Janina. Paano po ako magpapatawad? Pakiramdam ko kapag nagpapatawad ako, parang pinapalampas ko lang ang mali nilang ginawa. Hinawakan ni Sister Juliet ang kamay ni Janina at nagsabing, ang pagpapatawad, Janina, ay hindi nangangahulugang pinapalampas mo ang kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa galit at hinanakit upang magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. At saka alam mo ba na ipinaglalaban ka ng Panginoon? Naguguluhan naman si Janina. Pero bakit kailangan magpatawad? Paano ko sila patatawarin, sister? Gumawa sila ng kalunos-lunos sa pamilya ko. Tas ayun, kung saan-saan lang sila gumagala.
Maayos pang ang buhay nila eh. Ano ba kasi makukuha ko dyan sa pagpapatawad na yan, sister? Ngumiti naman si Sister Juliet. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan. Kapag pinatawad mong isang tao, binibigyan mong iyong sarili ng pagkakataong makalaya sa bigat ng hinanakit at galit. Mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging maligaya ka. Tumango naman ang bahagya si Janina. Paano naman po kung hindi ko talaga sila mapatawad? Malalim na huminga naman si Sister Juliet. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-aakala na ang ibang tao ay mamamatay. Ang galit at hinanakit ay unti-unting kumakain sa ating kalooban at maaaring magdulot ng mas maraming sakit. Hindi lang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Nagiging hadlang ito sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Nag-isip naman ng malalim si Janina. Parang ang hirap po, Sister Juliet. Paano ko ho ba sisimulan? Hinaplos si Sister Juliet ang likod ni Janina. Simulan mo sa panalangin, Janina. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang laman ng iyong puso. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Andito ang Diyos at andito rin ako. Magdasal tayo ng sabay. Nagdasal na nga ang dalawa. Tahimik na nakikipag-usap sa Diyos at nakahanda na si Janina na subukan ng landas ang pagpapatawad. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Sister Juliet, Janina was able to survive the harsh realities ng kanyang buhay. Lumaking magandang dalaga si Janina. At the age of 8, ay tinahak niya ng landas na hindi pa dapat tinatahak ng batang katulad niya. But since she was already in the midst of the harshness of life, wala na siyang nagawa pa kundi sumayaw na lamang sa ilalim ng ulan. Pinilit ni Janina magpatawad at kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam at na-develop ang joy sa kanyang puso. Kaya nga siguro ang swerte niya sa pagbebenta dahil nawala ang tinik sa kanyang dibdib. Natuto siyang maging masaya kahit pa sa hirap ng kanyang buhay. Kung kani-kanino na masukan si Janina hanggang sa ang dalaga ay natutong magbenta kung ano-ano sa daan. Naging maayos naman ang pagbebenta nito dahil madalas ay napapaubos niya naman ang kanyang mga nilalako. Hanggang sa isang araw ay may naging customer ito at natuwa sa kanyang diskarte. Matao at maingay ang paligid ng araw na yon. Ngunit makikita ang sipag at dedikasyon ni Janina sa kanyang trabaho. May isang customer na huminto at tumingin-tingin sa mga alahas. Nakakunot ang noon ng customer, tila interesado. Magandang hapon, miss. Anong mairerekomenda mo sa akin? Ngumiti naman ang malapad si Janina. Magandang hapon po. Itong kwintas pong to ay isa sa mga paborito ng mga suki namin. Mukha siyang tunay na alahas pero napakaabot kaya po. Subukan po ninyo. Iniabot ni Janina ang isang kwintas para masuri ng customer. Tiningnan naman ng customer ang kwintas at nagulat. Ang ganda nga. Mukhang totoong alahas. Magkano naman to? Confident namang sumagot si Janina. Ay opo. Nako, mukha lang talaga yung legit na gold, madam. Para po sa inyo, dahil sobrang yayamanin kayong tingnan, bibigyan ko kayo ng special discount. 500 pesos na lang po, mula 600. Tsaka nako, pag kayo po nakasuot niyan, para talagang real gold. Kasi ang klase niyo pong tingnan. Kahit nga siguro magsuot kayo ng basahan, pretty pa rin kayong tingnan eh. Nakangiti na ang customer. Nako, binubola mo na ako. Sobra ka sa akin, ha? Ano nga bang pangalan mo, miss? Janina po, ma'am. Nako, wag mo na akong minamam dyan. Kalaking lalaki ko eh. Rinig mo naman ang boses ko, diba? Baklang bakla, besh. Pero in fairness ang galing mo palang magbenta, Janina. Nararamdaman ko ang passion mo sa ginagawa mo. Hindi ka ba nahihirapan dito sa bangketa? Tumango naman ang bahagya, si Janina. Mahirap po.
Pero kailangan ko magsikap eh. Siyempre, wala naman ho akong kakainin kung hindi ho ako magsisikap, ma'am. At saka, mahal ko po ang trabaho ko. At mahalaga sa akin na mapaligaya ang mga customer ko. Napaisip naman ng malalim ang customer. Alam mo, Janina, I am impressed sa skills mo na mag-sales talk, ha? Hindi ako gaano mahilig sa fake pero talaga naman, ha? Ako'y nahalina mo. Nako, pero hanga ako sa sipag at dedikasyon mo. Ano kaya kung magtrabaho ka sa akin? May negosyo ako at kailangan ko ng isang katulad mo. Masipag, maganda, magaling magbenta at may malasakit sa customer. Magandang sahuran sa akin? Well, hindi naman ako ang direktang boss mo kasi assistant lang naman ako. Pero palagay ko, mas lalakas ang sales namin pag kinuha kita. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Pumayag kaya si Janina sa alok nitong magtrabaho sa kanyang customer? Ito na kaya ang simula ng pagbabago ng buhay ni Janina? At matutunan pa kaya ng dalaga na tuluyang magpatawad sa mga taong nanakit sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang good morning talaga ito. Nako. Sabi ni Jeric. Wow, mukhang magandang balita po ito, Jerica. Hindi pa kita nakikitang ganyan kasaya. Ay, oo naman. At alam ko pati kayo matutuwa. Oh, Sugar Girls, sige, gather, lapit kayo dito sa akin, dali. May makalaking balita ako para sa ating lahat. Si Boss Harvey, ang may-ari ng kumpanya, ay uuwi na naman ng Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Well, hindi naman ako ang direktang boss mo kasi assistant lang naman ako. Pero palagay ko, mas lalakas ang sales namin pag kinuha kita. Nagulat at tila hindi naman makapaniwala si Janina. Totoo po ba yan? Naku, napakalaking oportunidad po niyan para sa akin. Ano po palang klase ng negosyo meron kayo? Ngumiti naman ang customer. May jewelry shop din yung boss ko sa mall. Actually, marami siyang negosyo, Janina. Kailangan ko ng isang sales associate na kagaya mo. Kung interesado ka, pumunta ka sa opisina namin bukas at bibigyan kita ng address. Nakangiti namang may luha sa mata si Janina. Naku, maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa akin. Gusto ko pong magtrabaho. Kaso, mukhang malayo po dito ang lugar ninyo. Baka po maubos lang din yung sweldo ko sa bayad sa upa ko eh. Iniabot na yung customer ang business card. Nako, huwag mo nang problemahin yan. May quarters kami para sa mga staff namin. Magkita tayo bukas. Sigurado ako magiging asset ka sa kumpanya namin. Tumango naman si Janina. Maraming salamat po ulit. Kita-kits po bukas. Nagpatuloy na ang araw ni Janina ng may bagong pag-asa. Ang bilis namang pumasok ng biyaya kay Janina. Agad-agad ay meron nang nag-aantay sa kanya ng magandang oportunidad para kahit papaano ay maiangat naman niya ang kanyang sarili. Sa bangketang iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbagong buhay sa tulong ng isang taong naniniwala sa kanya. Agad na pinuntahan ni Janina ang kaibigang madre at sinabi sa kanya ang magandang balita ang natanggap ni Janina. Sister, alam mo ba? May naging customer ako na natuwa sa pagbibenta ko ng peking alahas. Gusto niya raw akong magtrabaho sa kanya. Naku, magandang balita yan, Janina. O see? Ganyan pag nagpapatawad tayo. Kusang bumubukas ang pintuan ng langit para ibuhos ang biyaya sa'yo. Salamat, sister, ha? Hindi ito magiging posible kung hindi mo ako tinuruang magpatawad. Hulog ka talaga ng Diyos sa akin. Lubusang ikinatuwa ni Janina ang balitang natanggap at nagpaalam na rin ito sa kanyang amo. Naging masaya naman sila para kay Janina dahil alam naman nila ang hirap na dinanas nito. Tunay ngang hindi nakasara ang mata ng Panginoon sa mga taong tapat
kung magtrabaho at mamuhay. Maaga pang tinungo ni Janina ang mall kung saan sila magkikita ni Jeric. Pero hindi sila nagkita ni Jeric, bagkus ay nagkita sila ng isa sa mga staff rin ng jewelry store at agad na siyang pinagbihis ng kanyang uniforme. Ako po si Janina. Alam ko, nasabi na sa amin actually ni Jeric na pupunta ka today, kaya ako yung nandito kasi mamaya-maya pa yun si Jeric. Dumadaan pa kasi yun ang office ng kumpanya natin. May meeting kasi sila pag ganitong araw. O siya, sige, magbihis ka na at antayin mo na lang si Jeric dito. Sagot naman ni Helen. Dinala si Janina sa isang napakarangyang jewelry store sa isang exclusive mall sa Makati. Makikita ang mga mamahaling alahas sa mga display cases. Si Janina ay nakatayo sa harap ng isang salamin. Suot ang kanyang bagong uniforme nang dumating si Jeric ay agad namang lumapit si Jeric. Ang assistant boss na may masiglang ngiti sa kanyang mukha. Noong araw ding yon ay hindi na sinayang pa ni Jeric ang panahon at pinagsimulaan niya na si Janina sa kanyang trabaho. Masiglang sinalubong ni Jeric si Janina. Oh, Janina, ang ganda-ganda mo na sa uniforme natin ah. Parang modelo lang. Ready ka na ba? Nakangiti namang tumugon si Janina. Salamat po, Sir Jeric. Medyo kinakabahan po ako pero excited na din. Kumindat pa si Jeric. Ay nako, kalimutan mo na yung kaba. Pero feeling ko nga kinakabahan ka kasi sir nang tawag mo sa akin, hindi na ma'am at madam. Dito sa HMA's Jewelry, kailangan lagi tayong positive at confident. Ready na ba iyong fabulous self? Opo, tumango naman si Janina. Sir, ma'am, Jeric, gagawin ko pong lahat ng makakaya ko. Natawa naman sa pagkakataranta ni Janina si Jeric. Yan ang gusto ko sa'yo, girl. Pero tawagin mo na lang akong Jeric. Walang sir dito, okay? Parang mga Becky lang, relax at happy. Tumawa naman si Janina. Sige po, Jeric. Formal lang kaunti. So, ganito ang gawin natin ha. Una, bibigyan kita ng tour sa ating store. Dapat alam mo lahat ng mga sections mula sa engagement rings hanggang sa mga luxury watches. Kapag may tanong ang customer, dapat alam mo ang sagot. So, ready ka na? Nakatingin naman si Janina. Ready na po. Masiglang tumango naman si Jeric. Tara, let's go. Nagsimula na maglakad si Jeric at sumunod naman si Janina sa kanya. Dito sa kaliwa, ito ang mga engagement rings. Kailangan alam mo ang bawat design. Kasi dito marami nagtatanong at tandaan, dapat marunong kang magbasa ng emotions ng customers, lalo na yung mga nagpo-propose. Dapat kilig-kiligin natin sila, diba? Tumawa naman si Janina. Oo nga po, dapat memorable ang experience nila. Very good. Dito naman sa kanan, mga luxury watches. Dito na tayo kikita ng malaki kasi high-end ang mga products. Dapat may confidence ka, girl. Parang nagbebenta ka ng Bentley, ganon. Napanganga pa si Janina. Wow! Ang gaganda nga po ng mga relo dito. Kahit siguro magtrabaho pa ako ng buong buhay ko dito, hindi ako makakabili ng ganitong relo. Nakangiti namang tumugon si Jeric. Siyempre, sa HMA's Jewelry, puro high quality. At ito ang pinaka-importante, ang service area. Dito tayo magpapakita ng ating charming personality. Dapat mabait ka, pero firm. Charming pero professional. Gets mo? Gets na gets po. Tumangong tugon naman ni Janina. Perfect! At tungkol naman sa mga benefits mo, girl, may free accommodation ka na, may food allowance pa, at syempre, provided din ang uniforme. Para kang reyna dito, diba? Nagulat naman si Janina tuwang-tuwa. Totoo po? Ang saya naman! Kumindat pa si Jeric at sumagot. Totoo, Janina. Basta, gawin mo lang ang best mo at magiging masaya ka dito. Welcome to HMA's Jewelry, girl! Ready ka na bang mag-shine? Nakangiti naman ng malapad si Janina. Ready na po, Jeric. Salamat po sa lahat ng to. Masigla namang tumawa si Jeric. Ay nako, welcome na welcome ka dito, Janina. Let's make this day fabulous. Tara na, let's sparkle and shine.
Nagpatuloy ang kanilang masiglang orientation, puno ng tawanan at positive energy si Janina at naghanda na sa kanyang bagong simula bilang sales associate sa marangyang tindahan ng alahas. Kasama ang kanyang makulay at masiglang assistant boss na si Jerry. Nakailang buwan na si Janina sa HMA's Jewelry Store ay hindi pa rin niya nami-meet ang kanyang boss. Palaging si Jeric lamang ang kanyang nakikita. Pero may mga haka-haka siyang naririnig na gwapo at mayaman daw ang boss nila. Wala naman siyang kaide-ideya dahil kahit malang sa picture hindi pa niya ito nakikita. Saktong magtatatlong buwan na si Janina ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makilala ang kanilang big boss. Darating ang kanilang boss in 2 days time and Jeric made sure that everyone is ready to meet the big boss. Nasa loob ng opisina si Jeric, ang assistant ng kanilang big boss na si Boss Harvey. Lumabas si Jeric na may galak at excited dahil may magandang balita siya sa lahat ng staff. Tumayo siya sa harap ng kanyang team and about to make some announcement. Most exciting news for today. Magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang good morning talaga ito. Nako. Wow, mukhang magandang balita to, Jerica. Hindi pa kita nakikitang ganyan kasaya. Sabi naman ni Janina. Ay, oo naman. At alam ko pati kayo matutuwa. O siya, sige girls, gather. Lapit kayo dito sa akin. Dali. Tumigil ang lahat sa kanilang mga ginagawa at nakinig kay Jeric. May malaking balita ako para sa ating lahat. Si Boss Harvey, ang may-ari ng kumpanya, ay uuwi na naman ng Pilipinas. Nagulat ang lahat at nag-umpisang magbulong-bulungan. Oo, you all heard it right. Matagal na natin siyang hindi nakikita at ngayon ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makasama siya. Excited na ako makilala niyo siya ng personal. Nako, ang bait ng boss natin kaya sobrang excited ako para sa inyong lahat. Hindi naman mawala ang ngiti ni Jeric na nakaharap sa kanyang staff habang sinasabi niyang mahalagang announcement ng oras na yon. Kailangan nating maghanda sa pagdating ni Boss Harvey, okay? Gusto kong ipakita natin kay Boss Harvey kung gaano tayong kasipag at ka-dedicated sa ating trabaho. Lahat ng reports at presentations ay dapat natapos at siguraduhin magandang pagkakagawa niyo ng presentation ninyo, ha? Tumango na lamang ang mga empleyado at tila nahawa na rin sa adrenaline ni Jeric. Lahat naman ng empleyado ng HMA Group of Companies ay talagang naglo-look forward sa pagdating ni Boss Harvey. Tulong-tulong lang tayo para ipakita kay Boss Harvey na tama ang desisyon niya sa pagpili sa atin bilang bahagi ng kanyang kumpanya. Maraming salamat team, let's do our best para maging memorable ang uwi ni Boss ngayong taon. Matapos nag-announce si Jeric ay nagkaroon ng kaunting kwentuhan sina Janina at ang mga kasamahan niya. Hindi pa kasi niya nakikita ang kanilang boss kaya minabuti niyang magtanong sa mga kasamahan tungkol kay Boss Harvey. Hana, mabait pa yung Boss Harvey? Tanong ni Janina kay Hana. Oo Jan, sobrang bait. Kada uwi noon may pasalubong sa aming lahat. Alam mo yun, kahit mga janitor natin dito may pasalubong from him. Sobrang bait talaga nun, grabe. Ganun ba? Ang galing no? Kahit sobrang yaman niya, naiisip niya pa rin ang mga kapakanan ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya, no? Tsaka, for sure mabait yan kasi kayo, ang tagal-tagal niyo na dito sa kumpanya. Ay oo, si Manong Alan ang pinakamatagal sa kanila, siguro mga 20 years na siya sa kanila. Alam mo ba, eto pa, single pa yung si Boss Harvey. Feeling ko nga Becky Pero feeling ko lang naman, hindi pa confirmed. Pero Day, ang gwapo niya talaga. As in. Talaga ba? Nako, swerte naman na mapapangasawa nun, ano? Oo, sobrang swerte talaga. Mayaman na nga, gwapo pa at sobrang bait pa. O diba? All-in-one package na talaga. Araw ng pagdating ni Boss Harvey. Abala ang lahat sa store ng araw na iyon. Hindi naman usually nag-a-announce si Boss Harvey na darating siya. Usually ay surprise ang kanyang visit sa kanyang mga jewelry shops at iba pang negosyo. Ayaw kasi ni Harvey na may naghahanda pa sa kanyang pagdating dahil pag bumibisita siya ay siya ang taya kahit sa mga food ng mga ito. Pakunwaring nag-check si Harvey ng isa sa mga alahas sa store.
Miss, pwede bang pa-check nito? Hindi siya kilala ni Janina, pero in-entertain siya nito ng maayos. Good morning po, sir. Napakatamis ng kanyang ngiti. I am Nina po. How may I help you po, sir? Nang humarap si Janina ay tila ba familiar ito kay Harvey at magaan ang kanyang loob sa dalaga nung nakita niya ito. Kung may anong peace at saya na sa looban ni Harvey. Tila ba nakita niya na somewhere si Janina. Nagagandahan siya dito. Napaka-classy ng kanyang ayos. Simple pero elegante. Good morning, Nina. I'm looking for a jewelry na babagay sa akin. Nako, tamang-tama po. At marami po kami magagandang alahas ngayon, sir. May nais po ba kayong tingnan? Singsing, kwintas, o relo? A ring would do, Miss Nina. Gusto ko yung elegante pero simple lang. At masculine din ang dating. Oh, nice choice, sir. Tamang-tama po, sir. May mga bagong dating kaming singsing. Mga bagong collections po ito ng aming shop. Would you want to see it po? Kinuha ni Janina ang mga bagong stocks nila ng singsing at masayang ipinakita ito sa lalaking customer. Ito po ang ilan sa mga exclusive collections po namin ng singsing. Ang bawat isa ay gawa sa high quality materials po. Ito po gawa sa 18K gold na may mga maliliit na diamond sa gilid. Ang ganda po nito, sir, at sigurado po ako na bagay po ito sa daliri ninyo, sir. Pumili na si Harvey ng singsing at trinay ang kanyang napiling singsing. Tinitigan naman ang kamay na may suot-suot na singsing ni Harvey. Ang ganda nga. Parang gusto ko na to. Humirit pa si Harvey at tiningnan ang kanyang mga daliri sa salamin na nakalagay sa ibabaw ng display stand ng mga alahas. Perfect ang fit. Parang bagay na bagay sa akin. Ngumiti naman si Janina. Talagang bagay na bagay po sa inyo, sir. Yung singsing na yan, sir, symbolizes prosperity and good taste po. Bagay na bagay po yan sa inyo, sir. Nakaka-enhance po ng inyong personality. Salamat, Nina. Okay na ako dito. Kukunin ko na to, Miss Nina. Good choice po, sir. May iba pa po ba kayong need, sir? Baka gusto niyo po ng bracelet at necklace, sir. Okay na to, Miss Nina. Thank you for being so kind and considerate sa akin. Ay, walang anuman po, sir. Anyway, saglit lang po, sir, ha? Gagawan ko lang po ito ng official receipt. Just in case na may iba po kayong kailangan, nandito lang po ako. Agad na lumabas si Jeric sa kanyang opisina nang makita si Boss Harvey na pakunwaring namimili ng alahas sa kanilang shop. Boss Harvey! Nako, what a surprise again! Jeric, nice to see you! Napatingin ang lahat sa customer and everyone else affirmed na si Boss Harvey nga ang customer sa store. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging reaksyon ni Janina kapag nalaman niyang ang kanya palang customer kanina ay ang nagpapanggap na boss na si Boss Harvey? At ano naman kaya naging impression ni Boss Harvey kay Janina? Natuwa kaya ito sa kanyang bagong empleyado? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Istorya Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gulat na gulat si Janina kung bakit siya biglang niyakap ni Harvey. Tila ba isang palaisipan sa kanya ang care na ipinakita ni Harvey sa kanya. Bagamat nadyajahe ito, ay hinayaan niya na lamang na maging gentleman ang boss sa kanya at hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Istorya Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Agad na lumabas si Jeric sa kanyang opisina nang makita si Boss Harvey na pakunwaring mamimili ng alahas sa kanilang shop. Masayang binati si Boss Harvey ni Jeric. Boss Harvey! Nako, what a surprise again! Jeric, it's nice to see you. Tugon naman ni Harvey. Napatingin ang lahat sa customer and everyone else affirmed na si Boss Harvey nga ang customer sa store. Nako, lagi na lang talaga kami nasusurprise sa pagdating mo. Hindi man lang kami nakapaghanda, Boss Harves. Nako, hindi niyo naman kailangan na maghanda, Jeric. You know me. But let me just commend you. Magaling mag-entertain ang bagong staff natin, ha?
Ay, opo sir. Janina is one of the gems ng branch natin dito sir. I found her sa isang sidewalk sa Binondo. Nagbebenta siya ng mga peking alahas. At nakuha niya akong bentahan ng alahas nung araw na yun na talagang napabili ako sa galing yung mag-sales talk, diba? Ang galing po. Sandali lang sir ha, tawagin ko lang yung mga staff para makita mo sila. Excited kaming lahat sa pagdating mo eh. Sige. Sagot naman ni Harvey. Lumabas nga ang lahat ng staff at muling pinakilala ni Jeric ang kanyang mga staff kay Boss Harvey. Nang pinakilala niya si Janina, ay natigilan si Boss Harvey. Kilala mo naman po yung iba, Boss Harves, ano? So itong last na ipapakilala ko po ay ang bagong staff natin. Siya po yung top salesperson natin ngayong buwan, Boss Harves. Siya po ang may pinakamalaking sales sa buwang ito. And she didn't only do good inside the store but also in our social media platforms. Ang laki din ang nagawa niya para sa store natin, Boss Harves. Meet Janina Silvederio. Natigilan si Harvey nang marinig ang pangalan ni Janina. Hindi niya inakalang magkukrus pang muli ang kanilang landas ni Janina. Bumalik sa kanyang isipan ang masalimuot na nangyari noon sa kanilang dalawa. Hindi naman alam ni Harvey kung paanong kakausapin si Janina at hindi rin ito nakapagsalita kaagad. Boss Harves? Yes? Yes. Ay, oo. Janina, right? Tinitigan ng maayos ni Harvey si Janina and confirmed. Siya nga. Hindi gaano nakilala pa ni Harvey si Janina dahil malaki na rin ang pinagbago ng mukha niya. Ngunit nang marinig niya ang pangalan nito, ay parang may kung ano sa kanyang loob na gustong-gusto niyang yakapin ang kababatang si Janina. Pilit niya lamang pinigilan ng kanyang sarili. Janina, you did a great job earlier. Your service is commendable. Thank you po, sir. Masaya po ako na paglingkuran ko kayo. Agad na pinuto ni Harvey ang kanyang pakikipag-usap kay Janina at inaya na si Jeric sa loob ng kanyang opisina. Bago pa man pumasok ang dalawa sa kanyang opisina ay minabuti na muna ni Harvey na pumunta ng CR to release his tears. Hindi niya na halos mapigilan ang kanyang sarili na maiyak. Habang nasa loob ng CR ay iniisip na lamang ni Harvey kung paano siya makakabawi kay Janina. Nang makapasok na si Harvey sa opisina ni Jeric ay kinilig ito sa kung paano siyang tinitigan ng kanyang boss Harvey kanina habang pinagsisilbihan niya ito. Oh, ba't parang ang tamis ng smile mo dyan? Kinikilig ka, no? Gwapo, no? Tanong naman ni Hana. Hindi oh. Nagtutuwa lang naman ako kasi nagustuhan niya yung service ko kanina. Sagot naman ni Janina. Asus, huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan. Ganyan din naman ang nararamdaman ko noong una ko makita si Boss Harvey. Kinilig din ako ng sobra. Ang gwapo kasi yun, oh. Naku, wala natuwa lang talaga ako. So, hindi siya gwapo. Natatawang nilingon ni Janina si Hana sabay sabing, Siyempre gwapo, diba? Ano ka ba? Pero wala, hindi ako kinikilig. Alam naman natin, langit buhay nun eh. Nako, humahanga ka lang naman. Ang advance mo naman mag-isip. Sabi pa ni Hana. Hindi naman. Madalas na bumibisita si Boss Harvey sa kanilang outlet store sa mall kung saan naka-assign si Janina. He tries to make his actions neutral para hindi masyadong mahalata ng iba ang treatment niya kay Janina. Halos araw-araw ay binibisita niya ang kanyang branch kung saan andoon si Janina. Nakakapanibago yun kay Jeric, lalo na hindi niya namang gawain yun kung uuwi siya ng bansa. Tuwing pumapasok siya sa store, laging nakangiti at masigla si Boss Harvey. Ngunit nagiging mas maliwanag ang kanyang mukha at tila ba ang tamis ng kanyang mga ngiti kapag si Janina na ang sumasalubong sa kanya. Sa bawat pakikipag-usap niya kay Janina, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na bihirang mapansin ng iba. Sa bawat pagkakataon na sila'y nag-uusap, si Harvey ay laging maingat sa kanyang mga salita. He tries to be as professional as he can be, concealing his true intentions towards Janina. May mga sandaling tila na tatagalan ng kanilang pag-uusap kesa sa karaniwan. Sa tuwing siya'y nagtatangkang pumili ng alahas, mas pinipili ni Harvey na hingin ang opinyon ni Janina. Kapag siya'y nagsusukat ng singsing o relo, palihim niyang tinitignan ang reaksyon ni Janina na tila ba mas mahalaga ang kanyang opinyon kesa sa kahit ano pa mang eksperto. At kapag napapansin niyang abala si Janina, hindi maiwasan ni Harvey na bigyan siya ng pasimpleng ngiti at pagtango, na para bang nagpapakita ng kanyang concern sa dalaga.
Bagamat walang nakakapansin sa kanilang mga palitan ng ngiti at maliit na kilos, malinaw para kay Harvey na may special siyang nararamdaman para kay Janina. Napilit niyang ikinukuble sa ilalim ng kanyang pagiging maarugang boss. Minsan, sinasama ni Harvey ang buong staff ng kanilang branch para kumain sa labas at sinisigurado niyang hindi sila o-order ng kung anumang seafood dahil kabisado niya pa rin ang mga allergens ni Janina. Jeric, labas tayo ng mga staff. Sagot ko ng dinner natin, ha? Sabi ni Harvey. Guys, maaga tayo magko-close today. Lalabas na tayo, sabi ni Boss Harvey. Kakain na tayo sa labas. Ay, wow, sir, ha? Masarap mag-seafood samgyup. Sabi pa ni Hana. Bagya naman nakatingin kay Janina si Harvey at nakita niya itong pinagsasabihan ng kasamahan sa trabaho. Alam na alam pala ni Harvey ang allergy ni Janina. Parang mas masarap yata mag-steak ngayon. Taya naman ako, so sige na, ako nang bahala. Baka mamaya ay iba sa inyo allergic po sa seafood. Ay si Janina po boss, allergic po siya, sabi ni Hana. Alam ko, sagot naman ni Harvey. Agad siyang nahuli ni Hana kaya pilit niyang inilihis na lamang ang usapan. Alam niyo po? Hindi. Kasi, diba? Baka mamaya nga merong mga may allergy sa inyo ng seafood, kaya mas maiging mag-steak na lang tayo for now. Nako, Boss Harvey, kahit saan po, for sure masarap, lalo na't libre. Sagot naman ni Jeric. Naging masaya ang gabing yon. Puno iyon ng tawanan at talakakan. Sinabay na rin ni Harvey sina Janina at Hana pa uwi dahil nasa iisang compound lang naman sila. Yung mansyon ni Harvey ay malapit lang rin sa staff quarters ng kanilang mga trabahante. Magkaibang gate lang din sila dahil off-limits naman talaga sa mansyon ng kanilang mga staff. Nang makapag-park na si Harvey sa kanilang mansyon, ay napansin niya ang isang cellphone na naiwan sa kanyang upuan. Kinuha niya yon at tiningnan kung kaninong cellphone ang naiwan sa kanyang sasakyan. At pagkakita niya sa mukha ni Janina ay tuwang-tuwa siya. Abay, umaayon ang panahon sa kanyang kagustuhan. Nagkaroon agad ng rason si Harvey na pumunta sa staff quarters para personal na ihatid ang cellphone ni Janina sa kanya. Nag-uumpisa na ang umambon ng mga oras na yon. Pero hindi na ininda pa ni Harvey ang paparating na ulan at talagang hinatid niya na lamang ang cellphone ng dalaga sa kanyang kwarto. Magkasunod na rin ang mga kulog at kidlat noong gabing yon. Pagdating ni Harvey sa quarters ay agad niya nakita ang isang pinto na hindi nakasarado ng mabuti. Parang apartment style lang kasi ang mga kwarto nilang lahat. Nakahilera lang yun ang pahaba at magkasunod ang mga kwarto doon. Dahan-dahan niya sinilip ang kwartong bukas at tumambad sa kanya si Janina na nakaupo sa madilim na sulok ng kwarto. Umiiyak ito at takot na takot sa kulog at kitlad. Para bang instinct naman ni Harvey na lapitan ng dalaga at iyakapin ito ng mahigpit. Takot na takot si Janina dahil sa bawat kulog at kidlat niyang naririnig ay naaalala nito kung paanong walang habas na pinaslang ang kanyang mga magulang. Awang-awa si Harvey kay Janina ng mga oras na yon. Alam na alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng dalaga at hindi niya maalala sa kanyang sarili ang guilt na nadarama. Hindi magiging ganon si Janina kung hindi napaslang ang kanyang mga magulang. Hindi agad umalis si Harvey sa kwarto ni Janina. Sinamahan niya muna ito sa kanyang kwarto habang ito'y nagpapaantok at sinigurado niya munang tulog na si Janina bago pa man niya ito iwanan. Gulat na gulat si Janina noon kung bakit siya biglang niyakap ni Harvey. Tila ba isang palaisipan sa kanya ang care na ipinakita ni Harvey sa kanya. Bagamat nadyajahe ito ay hinayaan niya na lamang na maging gentleman ang boss sa kanya at hindi na nagtanong pa kung ano-ano. Baka mamaya ay asyumera lang siya, lalabas binibigyan niya ng kulay ang pinapakita ng kanyang boss na kabaitan. The next day ay ipinagawa ni Harvey ang kwarto ni Janina. Habang nasa store si Janina ay pinatrabaho ni Harvey ang kwarto nito. Pinalagyan niya iyon ng soundproof wall decors para kung umulan man ay hindi niya marinig ang mga kulog at kidlat sa labas ng kanilang kwarto. Ang mismong design color ng kwarto ay naaayon mismo sa mga alam ni Harvey na hilig ni Janina simula pa noon. Nang makarating si Janina ay gulat na gulat siya sa naging bagong anyo ng kwarto niya. Akala niya nung una ay nagkamali pa siya ng bukas ng kwarto. Akala niya hindi niya kwarto yung binuksan niya. She thoroughly inspected the room.
At ando ang mga gamit niya. Kwarto niya nga iyon. Ilang minuto pa ay tumunog ang cellphone ni Janina. Hindi niya kilala ang numerong tumatawag. Hello? Janina, nakita mo na ba ang kwarto mo? Ay, opo, Boss Harvey. Ikaw po ba ito? Yeah, it's Harvey. Pinalagyan ko ng soundproofing wall ang kwarto mo. Nagsagano na hindi ka na mabother sakaling kumulog at kumidlat ng malakas. Sana nagustuhan mo rin ang design. Nako, Boss Harvs. Salamat po. Walang anuman, Janina. Baka may mga kailangan ka pa, sabihin mo lang ako, ha? Tahimik na nakikinig si Hana sa usapan ni Janina at Harvey sa telepono. Ginulat ni Hana si Janina. Bulaga! Huli ka! Huli ang alin? Wow, si Boss Harvey pala nagpagawa nito. Ang ganda naman ito, Janina. Pagbati pa ni Hana. Kaya nga hindi ko naman ito hiniling sa kanya. Kung saan niya lang talagang binigay. Ang bait niya, no? Nako, Janina. Nakakapansin ako, Alam mo, parang may gusto sa'yo yung si Boss Harvey. Kasi alam mo yun, pansin na pansin ko sa kanya tuwing pumupunta siya ng store. Panay ang titig niya sa'yo. Siguro may gusto talaga siya sa'yo, no? Nako, tumahimik ka nga, Hana. Ang layo-layo ng buhay ko sa buhay ni Boss, ano? Malabong-malabo yung sinasabi mo. Pagkatapos mag-usap ni Hana at Janina ay agad na pinuntahan ni Hana ang isa pa nilang kasama sa store na si Liza. Liza! Psst! Excited na excited si Hana na tinawag si Liza. Liza, may napansin ka ba kay Boss Harvey at kay Janina lately? Bakit? Ano naman? Curious na tanong naman ni Liza. Alam mo ba, parang may something kay Boss Harvey at Janina eh. Kanila lang nung nasa labas ako, nakita akong pinaayos si Boss Harvey yung kwarto ni Janina. Ang ganda, Mams! At saka nakikita mo ba yung mga tinginan at yung concern ng din mismo ni Boss Harvey kay Janina? Naku, talagang kakaiba. Basta yung mga gestures niya. Liza is now raising her eyebrow. Anong gestures? Sumandal naman si Hana. Ganito every time na nagsasalita si Janina, si Boss Harvey, grabe talaga yung eye contact. At saka yung smile niya, parang espesyal lang para kay Janina. Napaisip tuloy si Liza. Pansin ko nga rin Pero baka naman friendly lang talaga si Boss. Umiling-iling naman si Hana. Hindi Kanina nga, 'di ba? Talaga bang aabot ka sa ganong level na bigla mo na lang ipapa-soundproof yung kwarto ng staff mo kasi alam mong takot siya sa kulog at kidlat? Tapos nung nag-break tayo nung nakaraang araw, nag-offer pa ng coffee si Boss kay Janina. Tayo nga hindi inalok Ay, oo nga napansin ko din yun. Kaso hindi ko na minayin kasi hindi rin naman ako mahilig sa kape, no? Sabi naman ni Liza. Tumangutango na si Hana. Exactly! Kaya feeling ko talaga may gusto yung si Boss kay Janina. Ang sweet niya masyado. Iba na yun So, anong plano mo ngayon, Detective Hana? Sagot naman ni Liza. Wala naman. Observe na lang. At saka, good naman for Janina kung totoo, diba? Kaso, kailangan nating alamin kung seryoso ba si Boss. Or baka naman, alam mo na, mayaman kaya yung si Boss Harvey, tapos ano lang ba naman si Janina, diba? True. Pero tingin ko mabait naman yung si Boss Harvey Mukhang genuine naman yung mga actions niya. Kaya siguro, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Oo nga, Liza. Exciting din naman, pero sana lang kung totoo man, sana maging masaya si Janina. Deserve naman niya yun. Tama ka dyan, Hana. Abangan na lang natin. Nako, may pagkachismoso ka rin pala talaga, Hana? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Anong magbabago sa pakikitungo ni Janina kay Harvey? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ninay? Paano mo nalaman ang nickname ko? Ano bang sinabi ko? Ninay? Sino ba yung Ninay? Parang Nina lang naman yata yung naaalalang sinabi ko
Bakit Ninay bang palayaw mo? Wala po. Never mind na lang po, sir. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa HMS Jewelry Store sa mall, nakatayo si Boss Harvey sa kanyang opisina. Pinagmamasta ng malakas na ulan na bumubuhos sa labas ng bintana. Ang bawat patak ng ulan ay parang bumabalik sa kanya sa isang mapait na alaala ng kanyang kabataan. Bumalik sa kanyang isipan ng isang gabi na puno ng unos. Hindi lang sa kalikasan kundi na pati sa kanyang puso. Nasa bahay siya noon ng kanyang matalik na kaibigan na si Janina. Pinatuloy siya ng mga magulang ni Janina kahit na alam nalang delikado dahil sa kalagayan ni Harvey. Nagtatago si Harvey mula sa mga taong nagbabalak sa kanyang buhay at ang mga magulang ni Janina ang kumupkop sa kanya. Ngunit ang kabutihan ng mga ito ay nagdala ng trahedya sa kanilang mga buhay. Naiwang orphan si Janina dahil sa kanya. Habang lumalakas ang ulan at kumikidlat sa labas, naririnig ni Harvey ang malakas na pagsabog ng pinto. Pumasok ang mga kalalakihang may dalang mga armas. Walang awa nilang pinagbabaril ang mga magulang ni Janina. Habang nagtatalunan ng mga kidlat, parang galit ang langit. Si Harvey ang nagtatago sa ilalim ng kama. Sina Harvey at Janina, walang nagawa kundi pumikit at takpan ang kanyang tenga habang naririnig ang dalawang malalakas na gunshot sa sala ng bahay ni Janina. Katapos ng gabi ng unos, naiwan si Janina na ulilang lubos. Si Harvey naman ay kinuha ng mga sindikato at ginawang beggar at utusan. Tiniis na lang din ni Harvey ang sakit dahil ayaw niyang pati si Janina ay madamay ng gabing dinukot siya ng mga armadong lalaki na pumatay sa mga magulang ni Janina. Dala-dala ni Harvey ang bigat ng kanyang konsensya. Ang gabing yon ay naging bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Lalo na tuwing umuulan at kumikidlat. Ngayon, nakatayo siya sa kanyang opisina. Nararamdaman muli ang bigat ng kanyang kasalanan. Pumikit siya. Pilit na iwinaksi ang alaala ngunit hindi niya magawa. Bumalik ang mga tanong sa kanyang isipan. Paano kung hindi ako nagpunta sa kanila? Paano kung hindi nila ako kinupkop? Bigla siyang natigil sa kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang boses ni Janina. Boss Harvey, gusto mo bang magkape? May kape tayo sa pantry, magtitimpla ako. Baka gusto mo pong magpasabay? Masiglang tono ni Janina. Nagulat naman si Harvey at hindi agad nakapagsalita. Tumingin siya kay Janina na nakangiti at tila walang bakasang pait at galit sa kanyang mukha. Napalunok siya at saglit na nag-isip. Huminga naman ng malalim at pilit na ngumiti si Harvey. Sige Janina, pupunta na lang ako dyan. Ako na magtitimpla ng kape ko. Habang papunta sa pantry ay nararamdaman niya naman ang konting kaginhawaan. Siguro nga panahon na para harapin ang nakaraan at subukang magpatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili. Nang nasa loob na sila ng pantry ay nagpapasalamat si Janina sa kanya. Boss Harvey, salamat po sa pagpapaayos ninyo ng kwarto ko ha. Wala na po akong naririnig mula sa labas po. Confused naman si Janina kung paanong nalaman ng boss niya na takot siya sa kulog at kidlat at kung bakit ganoon na lamang ang kanyang concern sa welfare ng dalaga. Minsan ring nagdala ng seafood ang isa sa mga staff ng store at sabay silang kumain lahat pero inubos ni Harvey ang lahat ng seafood nang sa ganon ay hindi na makompromise pa si Janina kumain ng bawal sa kanya. Ninay, paano mo nalaman ang nickname ko? Ano ba sinabi ko? Ninay? Sinabi ko ba yung Ninay? Parang Nina lang naman yung naaalala ko sinabi ko Bakit Ninay ba ang nickname mo? Wala po, never mind po sir. Oh, Janina. Inin ko na to lahat ha kasi alam ko nalulobo yung mukha mo pag nakakain ka ng seafood. Ha? Sandali, ba't ang dami mong alam sa akin? Kasi nga 'di ba last time sabi ng mga kasamahan mo allergic ka sa seafood. 'Di ba may allergy na lumulobo mo ka sakaling atakin ka nito? Confused na si Janina sa ikinikilos ni Harvey. Oo. Gano'n naman halos lahat ng ina-allergy, 'di ba? Palaisipan yan para kay Janina.
Pero ganun pa man ay tuwang-tuwa na rin siya na may mga pinapadala lang din ng Panginoon para maibsan ang mga pinagdadaanan niyang trauma. At kahit papaano ay nakadama din ang dalaga ng kilig sa mga ginagawa ng kanyang boss Harvey. Gusto niya man itong bigyan ng kulay ay pinipigilan niya rin ang sarili dahil baka siya lang naman ang nakaka-feel nun at hindi ang kanyang boss Harvey. Nagtagal na nga si Harvey sa bansa. Hindi usual ang pagstay ni Harvey dito sa Pilipinas ng matagal. Napaka-unusual nito for them, lalo na kay Jeric. Boss Harvey, may I come in? Tanong ni Jeric sa pinto ng Boss Harvey niya. Of course, Jeric, come in. What can I do for you? Don't get me wrong, Boss Harvs, ha? I was just wondering po. You've been here in the Philippines for quite a while now. Medyo unusual yan, ha? Tsaka, di naman masama. But I'm just curious kasi usually you don't stay this long. Any particular reason? Harvey, smiling slightly, said, well, just some business matters that needed more attention this time, Jeric. Oh, I see. It's just that we're not used to having you around for so long. It's a nice change, though. Everyone's been saying how nice it is to have you here more often. Plus, of course, your presence brings joy to us. I appreciate that. It's good to spend more time with the team. Tsaka may mga gusto din akong i-venture out, Jeric. I'll see and weigh things out pa. If it's worth the risk or babalik na lang ako na Amerika. Is it really just business, boss? Or is there something or someone keeping you here? I see you know me a little better already, Jeric. Matagal na rin kasi tayo magkaibigan. I can't blame you for that, but really, what makes you say that? Just a hunch. You seem different somehow. More relaxed, a little glowing, and very eager sa mga pursuits sa buhay. Maybe. I've never seen you this enthusiastic since then. Well, Jeric, sometimes life has a way of surprising us. But rest assured, I'm here to ensure everything runs smoothly. Understood, boss. We are glad to have you around, whatever the reason may be. Thank you, Jeric. I appreciate your concern. Alright, I'll let you get back to work. See you around, boss. And holidays are around the corner. Kung gusto mong mamasyal sa amin sa probinsya, you know our house, right? Our home is open for you, okay? Pag-offer naman ni Jeric. Thanks, Jeric. I'll think about the vacation. I think I needed to. So see you then, Jeric. Jeric exits the office, leaving Harvey to his thoughts. He looks out the window and his mind drifting to Janina, the sales lady who means more to him than anyone else. Some things are really worth staying for. My Janina is worth staying for. Harvey was whispering to himself. Holidays came and everybody was out for holidays except for Janina kasi wala naman siyang mga magulang na uuwian. The compound is empty as everyone has gone on vacation. The store is closed for a week. It's Harvey's way of spoiling his employees and giving them a vacation they deserve. It's late afternoon and Harvey and Janina are the only ones left in the compound. Nakita ni Harvey si Janina na nasa bench sa ilalim ng puno sa kanilang basketball court sa loob ng compound. She was carrying her cup of coffee. Janina, hindi ka ba magbabakasyon? Hindi ho, Boss Harvs. Dito na muna ho ako kasi wala naman ho akong pupuntahan eh. Oh, okay. Sinabayan niya ito sa bench. Ang tahimik pala dito kapag wala yung ibang tao, no? Oo nga po eh. Janina nodded. Parang ibang mundo po kapag walang ingay at rush. Mas maganda rin kasi may pagkakataon tayong mag-relax at magkwentuhan. Kamusta ka naman, Janina? Mabuti naman, boss, pero minsan may mga alaala pa rin na bumabalik. Ha? Anong klaseng alaala? Yung tungkol sa pamilya ko. Hindi ko pa po ata nasasabi sa inyo, boss, pero naging ulila po ako nung bata ko.
Maaari ko bang marinig ang kwento mo? Sige po. Nung bata pa po ako, may nangyari sa amin na hindi ko malilimutan. Gabi noon, umuulan ng malakas. Nagulat na lang kami nang biglang may pumasok na 2 tao sa bahay namin. Pinatay nilang mga magulang ko sa harapan ko. Wala ako nagawa kundi magtago at panoorin silang binabawian ng buhay. Janina, I'm so sorry. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo. Oo, boss. Ang sakit talaga. Simula noon, kinailangan kong matutong mabuhay na mag-isa. Nagtrabaho ako sa iba't ibang lugar para lang makaraos. Hanggang sa nakarating ako dito. Napaka-strong mo, Janina. Nakaka-inspire yung kwento mo. At saka, yung buhay mo mismo. Salamat, boss. Minsan iniisip ko nga kung paano ko nagawa lahat ng yan eh. Pero wala, kailangan ko eh. Wala naman akong ibang choice. Siguro ganun talaga kung anong pagsubok ang ibibigay ng buhay sa atin ay may lakas din ang ibibigay ang Panginoon para kayanin ko yung mga napagdaanan ko. Alam mo, Janina, ang tapang mo. At maswerte kami na nandito ka sa kumpanya. Thank you, boss ha. Ang bait niyo po. Parang kilala ko na tuloy kayo ng matagal na. Sobrang gaan din kasi ng loob ko sa inyo, alam niyo ho. Akala ko hindi na ako makakaahon pa sa kahirapan eh. Pero nung hinire ko ni Boss Jeric, nabuhayan talaga ako ng loob. Minsan, may mga tao talagang ganon. Parang may connection agad. Tugon naman ni Harvey sa sinabi ni Janina. Oo nga. Alam mo, boss, hindi ko alam bakit pero parang ang gaan ng loob ko sa'yo. Baka nga dahil matagal na tayong magkakilala kaysa sa iniisip mo? Sagot naman ni Harvey. Ano pong ibig sabihin nun, boss? I mean, minsan ganun lang talaga. Fate, ika nga. Siguro nga. Salamat, boss sa pakikinig. Ang sarap po sa pakiramdam na may nakakaintindi. Anytime, Janina. Nandito lang ako. And they continued to talk. The atmosphere between them becoming more intimate and comfortable as they share more about their lives. Naging mas madalas nga ang pagkikita ng dalawa since wala din naman ang mommy ni Harvey sa mansyon, ay minabuti niyang makasama si Janina araw-araw dahil bakasyon naman at wala namang halos ginagawa si Janina kaya halos araw-araw ay magkasama sila ng isang buong linggo. Hanggang sa nagaya na nga si Harvey na pumunta sila sa isang beach sa Batangas. Yun lang naman ang malapit-lapit sa Maynila kaya minabuti na lang din nilang sunggaban ang pagkakataon. Nang makarating sa resort ay nag-order na kaagad si Harvey ng magiging dinner nila ni Janina. Tumambay na lang muna ang dalawa sa cafe ng resort dahil nag-aantay pa sila ng magiging room nila. Dahil nga holiday ay punuan din ng resort. Mostly occupied lahat ng rooms nila kaya kailangan nilang maghintay na may mag-check out. Nang sa ganon ay may matulugan silang dalawa. Upon the arrival of their food, out of nowhere ay binanggit ni Harvey ang isa sa mga favorite food ni Janina. Janina, halika na, umorder ako ng dinding oh. Favorite mo to, diba? Natigilan naman si Janina na nakatingin sa kanya. Ha? Paano mo nalaman ang favorite ulam ko? Ha? Diba naikwento mo sa akin nung nakaraang gabi? Ano ka ba? Nakalimutan mo naman kaagad eh. Di ba nga pati yung yung paborito mong aso, si Lester, di ba? Naikwento mo rin yun. Naikwento ko ba yun? Talaga lang ha? Oo nga, ikaw talaga. Ba't ba makakalimutan ka na? Hindi ka pa naman matanda ah. Hindi ko na maalala na nakwento ko pala yung mga yun. Naku, kumain ka na lang muna. Gutom lang siguro yan, Janina. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Mahuli kaya ni Janina si Harvey? Paano kapag malaman ng dalaga ang totoong kaugnayan nila ng binata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.
Sasagutin mo na ba ako? Sandali, pag-iisipan ko muna. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi naman Bago pa man makompleto ni Harvey ang kanyang sasabihin, ay sinabi na agad ni Janina ang salitang magpapasaya ng sobra-sobra kay Harvey. Oo. Ha? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kumain ka na nga lang muna. Gutom lang siguro yan, Janina. Matapos silang kumain ay naglakad-lakad muna silang dalawa sa gilid ng dalampasigan. Panay pa rin ang kwentuhan nilang dalawa. Kung saan-saan na umabot ang kwentuhan nila hanggang sa, Boss Harv, salamat ha. Salamat sa pina-experience mo sa akin itong mga lumipas na araw. Sobrang nakakatuwa po. Janina, I'm willing to make you smile. Palagi. Hinarap ni Harvey si Janina at sinabing, Janina, I like you. In fact, over this time, I think I'm starting to love you already. I want you to be my girlfriend, Janina. I don't want you away from me anymore. Gusto kitang makasama at pasayahin for the rest of my life. I want to shield you from the thunder and any kind of storm at hindi kita pahihirapan, Janina. Love agad, Boss Harvs? Hindi ka mahirap mahalin, Janina. You are so kind. You have a golden heart. Parang ang bilis naman ho ata. Hindi naman kita pinipressure, Janina. You can think about it. Pero sana, you give me the chance to prove myself sa'yo. Never pa nagkaka-boyfriend si Janina sa tanang buhay niya, and for the first time in her life, nagustuhan din siya ng crush niya. Sobrang gaan din ang loob niya kay Harvey kaya mukhang hindi naman malayo na bigyan niya ng chance ang binata na mahalin siya at alagaan siya. Sobrang kinikilig na si Janina sa mga kwentuhan nila ni Harvey nang nag-bump in ang isang staff ng resort. Ma'am, sir, may available room na po. Talaga pa? Sige, puntahan na muna namin. Parang pagod na rin kasi tong kasama ko eh. Pagkakita nilang dalawa ay single room lang ang available. Kala din kasi ng staff ay couple sila kaya naibigay niya na ang kabilang room sa ibang guests na naghihintay rin ng bakanting kwarto. Nako, akala ko 2 room. Ma'am, sorry ho, akala ko kasi couple kayo eh. Ganon? Sige, okay na yan. Huwag ka nang mag-abala pa kasi mukhang pagod ka na rin eh. Magpahinga ka na lang. Okay na kami dito. You sure, Nina? I can just rent a tent in case hindi ka comfortable na kasama ako sa isang kwarto. Naku, wag na no. Hindi mo naman ako gagalawin, diba? Wala ka naman sigurong masamang balak sa akin, ano? Wala pa naman. Sagot naman ni Harvey. Wala pa talaga, ha? Inoccupy na nga ng dalawa ang kwartong nakuha nila. At bilang gentleman ay humingi na lamang ng extra sheet si Harvey at sa sahig na lang sana siya matutulog. Kaso sa kasamaang palad, wala na ring extra sheets. Punong-puno kasi talaga ang hotel kaya wala nang naging choice ang dalawa kundi tapusin ang gabing yon na magkasama sila sa iisang kwarto at iisang kama. Habang nakahiga ay masaya nagkakwentuhan ng dalawa hanggang sa komportable na rin si Janina na sabihin kay Harvey ang nilalaman ng kanyang utak. Alam mo, ang tanda na rin natin para magligaw-ligawan pa. Kasi parang feeling ko, makikilala naman natin ang isa't isa habang tinatahak natin ang relasyon natin. One day at a time, no? Oo nga eh. So, anong iniisip mo? Sasagutin mo na ba ako? Sandali. Pag-iisipan ko muna. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi naman Bago pa man makompleto ni Harvey ang kanyang sasabihin, ay sinabi na kaagad ni Janina ang salitang magpapasaya ng sobra-sobra kay Harvey. Oo na. Ha? Oo na nga. Oo na, you mean tayo na? Oo. Agad na tinanggal ni Harvey ang unan sa gitna nila at niyakap ng mahigpit si Janina. Janina, I will love you and I will take care of you until I can't. I love you. Salamat.
Harvey. Honey? Nadyajahe pa nga si Janina nang sabihin ng honey sa kanyang nobyo. Ang sweet naman ng honey. Masaya ka? Tanong ni Janina. Napuno naman ng kilig, maraming yakapan at halikan ng gabing yon. Panaypigil rin ni Harvey sa kung ano man ang pwede niyang gawin kay Janina dahil nirerespeto niya ito ng lubusan. Bumalik na silang dalawa ng Maynila. Humiling si Janina kay Harvey kung pwedeng itago na muna nila ang kanilang relasyon, lalong-lalo na sa mga staff sa store. Han, pwede bang wag muna nating ipagsabi ang relasyon natin? Tsaka wag muna nating ipapahalata sa store ha? Sabi ni Janina kay Harvey. Bakit naman natin itatago, Han? Kinakahiya mo ba ako? Hindi naman, kaya lang alam mo naman yun, 'di ba? Yung iba, mapanghusga. Lalo na't mayaman ka tapos ako, sales lady mo lang sa store. Sige, kung yan ang gusto mo. For the meantime, gagawin ko yan. Pero alam mo namang hindi naman ito nating pwedeng itago ng matagal, diba? Oo, alam ko yon. Basta wag muna, okay? Sige, kiss muna. Nako, ang pilyo naman talaga nitong honey ko. Sige na nga. Agad na binigyan ni Janina ng matamis na halikang nobyo para lang tumahimik na ito. At tumigil na sa kapilyuhan nito. Pilit nilang tinatago ang kanilang relasyon sa harap ng kanilang mga katrabaho pero unti-unti ring napapansin ng iba ang kanilang sweetness. Pero kahit pa mahuli sila ng mga kasama ay todo deny pa rin silang dalawa. Tahimik na nagtinginan si Harvey at Janina at binigyan niya ng signal ang nobya na papasok ito sa pantry. Harvey and Janina are standing near the coffee machine, chatting and laughing softly. I love seeing you smile like that, honey. Gusto ko nakikita kitang masaya. Han, wag kang ganyan. Baka mamaya may makakita sa atin. Wala namang tao dito. Don't worry. Safe tayo dito, Han. Harvey gently took Janina's hand, squeezing it affectionately. They both smiled, enjoying the brief moment of closeness. Honey, Harvey, baka may makakita. Huwag na dito, pwede ba? Mamaya na lang, okay? Dinner tayo mamaya. Just then, they heard footsteps approaching. Harvey quickly let go of Janina's hand and stepped back. Uy, Boss Harvey, Janina! Pati ni Jeric. Handito pala kayo. He was a little suspicious of why they were together and that they seemed to be laughing secretly together. Ah, Jeric, kape lang kami. Kailangan mo ba ng tulong? Oo nga, Boss Jeric. Baka gusto mo rin po ng kape or do you need anything? Jeric was eyeing them suspiciously. Wala naman. Parang marami yatang langgam dito sa pantry, no? Hindi niyo ba napapansin? Pabiro niya namang hirit sa dalawa. Nag-break lang ako. Medyo napansin ko lang na lagi kayong magkasama nitong mga nakaraang araw, ah. Harvey was smiling confidently. Ah, ganun ba? Siguro ay napapadalas lang. Well, kasi surprisingly, meron kaming common friend na mini-meet namin sa labas lately. Sagot naman ni Harvey. Tama si Boss Harvey. Si Samantha, diba? Jeric raised her eyebrow. Okay. Sige, balik na rin ako sa desk ko. Jeric leaves the pantry glancing back at them one last time before disappearing around the corner. Janina whispered and felt relief. Munti ka na tayo dun, ah. Han naman, wag na dito, okay? Sabi na lang ni Janina. Oo nga, sorry na honey, hindi na mauulit. I will be more careful next time po. Sagot naman ni Harvey. Hay nako, hirap din itago, no, Han? Gusto ka ta actually yakapin. Sabi naman ni Janina. Mamaya, ihahag kita ng sobrang higpit. We'll manage this. Basta we're in this together. It was a busy afternoon at the jewelry store, and Boss Harvey was in his office, keeping an eye on the floor through the large glass window. He noticed a young man, a new customer entering the store.
The boy's eyes lit up the moment he saw Janina. Harvey felt a pang of jealousy as he observed the boy's obvious interest towards Janina. The customer insisted na si Janina lang mag-assist sa kanya, and Harvey couldn't help but feel uneasy. Despite trying to maintain his composure, he knew he couldn't keep the relationship hidden any longer, especially when moments like this threatened to reveal his true feelings. Pumasok ang isang matipunong lalaking customer sa store at lumapit kay Janina. Nakangiti naman si customer. Hi miss, pwede mo ba akong tulungan pumili ng necklace? Janina in her hospitable gesture welcomed the customer. Sure sir, papakita ko po sa iyo ang mga latest collections namin. Harvey watches from his office, his eyes narrowing slightly as he sees the interaction of Janina and the guy customer. Ang kulit naman ito, sabi na lang ni Harvey sa sarili. Tinulungan ni Janina ang customer. Ipinapakita ang iba't ibang necklaces, and the boy customer leans in closer than necessary, clearly enjoying her company. You have a great eye for these things. Madalas ka bang magsuot ng jewelry? Sabi ng customer. Magalang naman na sinagot iyon ni Janina. Thank you. Oo, paminsan-minsan nagsusuot din naman po ako. Kaso ito kong binibenta namin ay hindi ko naman po afford. Ang mamahal din po kasi nito eh. Hindi na makatiis si Harvey. Lumabas siya ng opisina at lumapit sa kanila. Pinilit ng umiti ni Harvey. Everything's all right here? Tanong ni Harvey. Nagulat naman si Janina. Oh, Boss Harvey. Yes, everything's fine po. Just assisting the customer. Nakangiti naman ang customer. Yeah, she's been very helpful. Harvey was a little sarcastic this time. Good to hear, Janina. Kapag tapos ka na, kailangan kita sa office ko. Tumango naman si Janina at sumagot. Sure, boss. Naglakad palayo si Harvey at pilit na pinipigilan ng selos. Ilang minuto ang nakalipas, sumama si Janina sa opisina niya. Janina was worried. Is everything okay, Harvey, honey? Tanong ni Janina kay Harvey. Bumundong hininga naman si Harvey. Hindi ko na kaya to. Janina, hindi ko matitiis na may ibang lalaki na nag-flirt sa'yo. Kahit pa na trabaho lang. Malumanay na natawa naman ng bahagya si Janina. Honey, alam mo namang trabaho ko lang yun. Pero naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Okay, so gusto lang kitang i-assure, honey, na wala nang masihigit pa sa'yo. Okay? Tsaka, kahit gaanong flirt pa ang gawin nila, hindi ako madadala. Okay, honey? Hinawakan naman ni Harvey ang kanyang kamay. At sa tingin ko, panahon na rin para sabihin natin sa lahat. Ayoko na magtago. Ngumiti naman si Janina. Sigurado ka ba? Hindi kaya nakakahiya, hon? Trabahante mo lang naman ako eh, tsaka... Ay, ang layo talaga ng agwat natin. Tumango naman si Harvey. Oo, sigurado ako. Wala naman sila magagawa sa desisyon ko, hon. Ikaw ang pinili ko, mahalin. Wala sila magagawa, okay? Tsaka, akong bahala sakaling husgahan ka man nila. Tara! Naglakad sila palabas ng opisina papunta sa main store area nila. Tinawag ni Harvey ang lahat ng staff kasama si Jeric. Nag-clear naman ang throat si Harvey. Excuse me, everyone. May mahalaga akong announcement. Nagtipon-tipon ang mga staff. Curious. Nakatayo na sa kanyang likuran si Janina. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Janina. Kami ni Janina ay may relasyon. Gusto ko malaman ninyong lahat ang estado ng aming relasyon nang sa ganun ay open rin ako sa inyong lahat. Mahal na mahal ko si Janina at ayokong sino man sa inyo ang huhusga sa kanya. Nagkaroon ng murmurs ng sorpresa at pagbati mula sa staff. Si Hannah ay nagtaas ng kilay pero ngumiti na rin dahil nakaharap si Boss Harvey sa kanila. Asus, may pakapi-kapi pa kayong nalalaman ha?
Kaya pala eh, congrats, Boss and Janina. I've never seen Harvey as happy as he is right now. Masaya ako para sa inyong dalawa, sabi ni Jeric. Nakangiti namang proud na tumugon si Harvey. Oo, salamat. Ngayon balik na tayo sa trabaho. At tandaan, lahat tayo dito ay isang malaking pamilya. Gumaan ang pakiramdam nilang dalawa. Parang nakalaya sila sa kanilang mga kulungan. At simula noon ay nagagawa na nilang mga kaswitan nilang ginagawa. Kahit paramdam ni Janina na may ilang tumataas ang kilay, hindi niya napinansin niyon. Ang importante ay masaya siya at ang kanyang nobyong si Harvey. Kahit malaya na silang dalawa, ipakita sa lahat ang totoong estado ng kanilang relasyon, ay lihim pa rin nakatali si Harvey sa katotohanan na siya ang childhood friend ni Janina. Hindi niya pa masabi-sabi ang katotohanan kay Janina dahil takot siyang iwanan ni Janina sakasakali man. Janina was busy arranging jewelry in a display case when the soft chime of a doorbell signals the entrance of a customer. Magandang hapon po, ma'am. How can I help you today? Janina asked. Vivian enters the store looking around with a hint of curiosity. She approaches Janina with a discerning grace. Naglilibat lang ako. I don't need help. Janina, a little insulted sa sinabi ng customer, continues arranging jewelry while Vivian browses through the displays, occasionally glancing at Janina. A sales staff approaches Vivian. Si Hannah na munang nag-entertain sa guest dahil kilala naman siya ni Hannah. Si Vivian ay ex-girlfriend ni Harvey. Pinili niya makipag-break kay Harvey in her desire to follow her dreams and go work abroad. Classy at magarang mga suot ni Vivian. Mula sa damit at mga alahas, lahat yon ng signature clothes and accessories. May hinahanap pa kayo na special ngayon, ma'am? Perhaps a gift? I think I just want to see for myself the new girlfriend of the store owner. I've heard stories about her. A sales lady, if I'm not mistaken. Janina overheard the conversation and approaches Vivian with a friendly smile. Ako po si Janina. It's a pleasure to meet you po. Vivian shakes Janina's hand, but with a hint of disdain. So, you're the one that Harvey chose. Quite a change from his usual taste, huh? Sales lady na palang hilig ni Harvey ngayon? Parang bumaba ata ang standard niya, no? Janina tries to remain composed pero nagingit-ngit na ang kanyang kaloob-looban. Si Harvey at ako'y nagmamahalan ng totoo. Hindi ko po ugaling pumatol sa mga taong kahol ng kahol na parang aso. If you have any concerns though, I suggest you speak with him directly. Natigilan naman si Hannah sa ginawa ni Vivian at ang kanyang mga sinabi kay Janina. At kahit pa medyo tumaas ang kilay ni Hannah nang malamang girlfriend na siya ng kanilang boss, ay nasa kanya pa rin naman ang simpatya ni Hannah. In her most maldita way, Vivian brushed it off. Hindi ko kailangan ng tulong. Nais ko lamang makita kung paano nakapili si Harvey ng isang katulad mo. Marahil ay bumababa na nga ang standard niya. Akala ko worth to see ka. Hindi naman pala. Vivian turns and leaves the store, the doorbell chiming as she exits. Janina takes a deep breath, trying to steady herself. Nakita ni Harvey ang pag-alis ni Vivian. Hindi niya napinansin pati si Vivian at direkta nang pumasok ng store at kinamusta ang kanyang nobya. Okay ka lang ba? Tanong ni Harvey. Janina nods, forcing a smile. Sirang-sira ang araw niya matapos umalis si Vivian sa kanilang store. Maayos ang ako, Han. Isa lang tong karaniwang araw sa store. Ganun talaga eh. May mga taong sobrang taas lang abutin. Pero yaan mo na yon, Han. Harvey takes Janina's hand in his. Nandito lang ako palagi para sa'yo, honey. Palagi. Hayaan mo na yung babaeng yun. Wala lang naman yung magawa sa buhay niya. Matagal na kaming wala. At hindi na kailanman babalik pa sa kanyahan. I'm all yours. Naks naman, ang sweet ah. Kinakabahan na naman ako sa'yo eh. Kung ano-ano na naman ang hihingin mo sa akin mamaya. Pansin naman ni Harvey na panay ang balik ng dating customer na lalaki sa kanilang store. At palaging si Janina ang gusto niya makausap. Naging madalas ang tampuhan ng dalawa dahil sa selos na nararamdaman ni Harvey sa tuwing bumibisita ang lalaking yon.
Lingid sa kaalaman nilang dalawa ay nagkampihan palang lalaking yon at ang ex ni Harvey na si Vivian. They planned to ruin Harvey and Janina's relationship. Pero hindi ata talaga matitinag ang dalawang nagmamahalan. In-invite ni Janina si Harvey for a date. Han, lalabas tayo. Sagot ko, okay? Pag-iya ni Janina kay Harvey. Okay, so saan tayo? Sagot naman ni Harvey. Beach? Tugon naman ni Janina. Sige ba? Right then and there, bumiyahe ang dalawa and spent the night together sa beach. At masinsinan nilang in-affirm ang isa't isa. Han, huwag ka na magsiselos, okay? Kasi hindi naman ako makukuha ng lalaking yun eh. Sa'yo lang naman ako, diba? Janina sealed that affirmation with a kiss. At tila napawi na lamang ang lahat ng worries ni Harvey. Nang makabalik sa store ang dalawa ay nakakarinig na nga ng pangungutya si Janina mula sa kanyang mga kasamahan. Kesyo, flirt daw si Janina kay Harvey kaya talagang nakuha niya ang kanilang boss. Hindi nila alam ang totoong kwento sa likod ng kanilang pagmamahalan. Pilit namang kinokontrol ni Jeric ang sitwasyon sa store dahil siya alam niyang nakaraan nila ni Janina. Tanging si Jeric lamang nakakaalam kung bakit piniling mahalin ni Harvey si Janina. Umabot na rin kay Harvey ang usap-usapan sa store kaya hindi na nagtagal pa ay nag-propose na rin si Harvey kay Janina. Ginawa ni Harvey ang kanyang proposal sa harap ng lahat ng staff nila sa store. Sa ganon ay tumigil na sila sa kanilang mapanirang spekulasyon. Matapos ang proposal ay kinausap ni Jeric ang kaibigan at boss na si Harvey. Boss, sinabi mo na ba ang totoo kay Janina? Hindi mo naman pwedeng itago yan sa kanya lalong-lalo na't ikakasal na kayo. Kaya nga Rick sige lang. Hanapan ko na lang ng panahon. Busy na sa pagpe-prepare ng kasal si Janina. Labas-masok na siya sa mansyon dahil doon na rin siya pinatira ni Harvey. Pero merong isang kwartong hindi pinapasukan ng kahit na sinong staff o katulong sa bahay. Hindi rin allowed doon si Janina. Pero nang isang beses na naiwang bukas ang pintuan ng kwartong yon, at dahil may mga hinahanap na documents si Janina, pinasok niya na rin ang kwartong iyon dahil merong table doon na may mga drawers. Itatry niya sanang hanapin ng ibang documents na hinahanap niya doon. As she came close sa table ay nakita niya ang isang familiar na picture. Nakita niya ang picture ni Totoy, picture niya at ang mga magulang ni Janina. Hindi inaasahan ni Janina ang kanyang nakita. Umiyak ng malakas si Janina. Akala niya ay napatawad niya na si Totoy at ang kanyang ina. Pero nung nakita niya ang picture ay nanumbalik ang kanyang galit at puot. Hindi siya makapaniwala ang kanyang mapapangasawang si Harvey ay ang mismong rason kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Tila nag-flashback ang lahat ng sakit sa puso at isipan ni Janina ng araw na yon. Nanginginig siya na lumapit kay Harvey at ibinagsak sa kanyang harapan ang frame ng kanyang nakita. Hanggang kailan mo ako papaikutin sa palad mo, ha? Hindi pa ba sapat sa'yo na pinatay mo na ang nanay at tatay ko? Kailangan mo rin ba ako ipapatay pagdating ng panahon? Honey Janina, I'm sorry. Mag-e-explain ako. Makinig ka muna sa akin. Sabi mo mahal mo ako. Bakit mo nilihim mong lahat sa akin, Harvey? Bakit? Hindi kita mapapatawad. Tumakbo palabas ng mansyon si Janina at bigla itong sumakay ng taxi na hindi man lang niya alam kung saan siya pupunta. Bumaba si Janina sa isang park at nakita siya roon ng kanilang avid customer. Humahagulhol sa iyak si Janina sa isang bench nang nilapitan siya ni Ricky. Janina? Ikaw yung nasa jewelry store, diba? Anong ginagawa mo dito gabing-gabi na? Wala. Iyak lang ng iyak si Janina nung panahon yon. Umupo sa kanyang tabi si Ricky at marahang isinandalang ulo ni Janina sa kanyang balikat at hinayaang umiyak ng umiyak ang dalaga. Sakto naman ang mga oras na yon ay dumating rin si Harvey sa lugar na pinuntahan ni Janina at nakita ng dalawang mata niya na magkayakap si Janina at yung lalaking pinagseselosan niya palagi. Sobrang sakit noon para kay Harvey. Pero hindi niya naman masisi ang nobya sa kanyang nagawa dahil kasalanan niya rin naman. Sising-sisi si Harvey ng mga oras na yon. Dapat kasi sinabi niya na lang ang totoo nung una pa lamang kaso naunahan din kasi siya ng takot. Umalis si Harvey sa lugar na humahagulhol sa pag-iyak. Hindi pa man nakakalayo ito sa lugar kung saan niya nakita si Janina ay agad itong aksidente. Nabangga ni Harvey ang isang truck na nakapark sa isang madilim na eskinita. Harvey met an accident and he was unconscious na tila may fracture itong natamo.
Agad na dinala si Harvey sa ospital pero comatose na ito. Ipinasok agad si Harvey sa ICU para mabantayan nitong mabuti dahil delikado ang kanyang kalagayan. Janina was notified by Jeric through a phone call. Nina, nasan ka? Nagpapahangin na po ako sa labas, Boss Jeric. Nako, Janina, alam mo bang na-aksidente sa Harvey? Nasa ICU siya ngayon, girl. Punta ka na dito bago pa mahuli ang lahat. Hindi maganda ang lagay niya. Agad na dumating si Janina sa ospital at pinuntahan si Harvey sa ICU. Kitang-kita ni Janina ang likod ni Harvey na punong-puno ng peklat. Alam mo, Nina, mahal na mahal ka ni Harvey. Nung mga bata pa kayo, ay mas pinili niyang saktan siya ng mga sindikato para hindi ka nila abulin pa. Yan, yung mga pasa sa likod niya. Yan ang mga memorya ng mga paglapastangan sa kanya. Hindi rin naging madali ang buhay ni Harvey, Nina. Hindi niya ginusto na may mangyari sa'yo. Sana'y mapatawad mo siya sa trahedyang nangyari sa pamilya mo. Naiintindihan ni Janina ang pinagdadaanan ni Harvey at piniling patawarin na ito dahil ang totoo, kahit masakit ang kanyang nalaman ay hindi naman kayang mamuhay nang wala ang nobyo. Pumasok si Janina sa ICU at marahang kinausap si Harvey. Hinawakan niya ang kamay ni Harvey. Han, gumising ka na oh. Sorry kung hindi pa rin kita napapatawad. Pero Han, gumising ka na. Hindi ko kayang wala ka. At alam kong hindi mo rin gusto ang nangyari sa pamilya ko pero napuno ako ng galit at bitterness dahil hindi kita pinatawad kaagad. Pero Han, pinapatawad na kita. Kaya please, gumising ka na. Ilang araw na pabalik-balik si Janina hanggang sa wakas ay naigalaw na ni Harvey ang kanyang mga daliri. Naging mabilis din ang recovery ni Harvey. After 2 days are fully awake na siya at malayo na sa danger. Inilipat na rin siya mula sa ICU patungo sa regular private room at hindi na nagtagal pa ay fully recovered na si Harvey at tinuloy na nga ang kanilang kasal. Masayang-masaya si Janina sa araw ng kanilang kasal dahil lahat ng bigat na kanyang dinama simula pa noong bata siya ay talagang na-release niya. Sa hinaba-haba man ng kanilang pagsubok simula pa ng mga bata sila ay nauwi rin talaga sila sa kasalan. Naging matibay na pundasyon ang kanilang relasyon, ang tunay na pagpapatawad. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.